Magandang gabi po muli mga kapatid, mga kaibigan. This is our time in the Word. At ito po si Brother Paul Dito Jose, Pastor of Jesus Christ Baptist Church sa Santa Maria, Bulacan. At muli tayo po ay merong sandaling pag-aaral ng salita ng Panginoon, meditation in a very familiar psalm. And I'm excited sa pag-aaral po natin o sa meditation natin ngayon. And I hope and pray that it will be a blessing to you as it is to me. Pero bago ho tayo dumako sa atin hong sandaling meditation sa salita ng Diyos, ay ilang mga paalala ho patungkol ho sa ating gawain dito sa ating local church. Una ay Sunday School is back. At again, gusto ko ma-remind ang mga mananampalataya kung kayo ho ay sa loob ng 3 buwan or more ay nasanay ng alas 10 ng umaga ng Sunday at magandang masanay ulit tayo ng 8:30 ng umaga ang simula ng ating gawain. It will be a 2 live stream event. So, ibig sabihin, mapuputol po yan, a live stream of our Sunday school and then a separate live stream ng ating worship service para ho madaling malocate ho yan maging sa ating hong Facebook page. So, gusto kong i-remind ang mga members, ang mga mananampalataya dito sa JCBC, we are expected na dumalo. Hindi tayo mamimili lang ng 8:30 Sunday School or alas 10 worship service. We are expected to be in attendance doon ho sa dalawang gawain na yon, even online. So pag-pray ho natin, tuloy yung ating pag-aaral, pag Sunday sa Sunday School, Fundamentals of the Christian Faith. Gusto natin na maging solid tayo, maging grounded ang bawat Kristiyano sa ating mga fundamental o basics ng pananampalatayang Kristiyano sang-ayon sa Bible, and that is pinakadahilan niyan ay 10 years old na ang JCBC, and we want lalo na maging yung mga bagong mananampalataya ay talagang maging founded po sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. And also, kung kayo ho ay nagnanasa na dumalo sa ating hong gawain this coming Sunday, because we are under MGCQ, those who are above 20 years old and below 60 at walang underlying health conditions, I would like to encourage you mga kapatid, if you are able na makasama ho natin dito sa pagsamba, iba pa rin. Yes, physically maybe more comfortable ang nasa bahay online, pero hindi yan, and it can never be ever be a substitute sa tayo ay nagkakasama at nagkikita, and also na paglilingkod sa Panginoon, yung ating mga gifts na binigay sa atin sa magitan ng paglilingkod sa mga kapatiran. So, if you're able, please let me know if you're planning to attend para lang ho mapag-usapan natin yung ilang mga bagay-bagay. And I would like to encourage to arrive earlier, maybe at least 15 minutes, dahil may mga steps na gagawin. Unang-una, pagdating sa church, hugas agad ng kamay. Bago makapasok sa church, i-check ang inyong temperature, nadaan kayo sa foot disinfectant or sa feet disinfectant tray, and then also pagdaan nyo doon, merong hand sanitizer or alcohol. And salamat nga ho pala sa ating kasama na si Kuya Aris Carpio, yung atin hong pinost na picture, yung dalawang foot operated tawag dito, dispenser. Apakan lang ay mag-dispense na yung sabon at yung ating sanitizer. So very much helpful po yan. Thank you. Ang kanyang labor of love. And also, ang atin hong pagkatapos ho noon ay kayo ho ay bibigyan ng health screening and contact tracing form every Sunday, every time na dumadalo meron ho niyan, for record's sake. Hopefully hindi natin kailanganin yung contact tracing. Nevertheless, kung sakali man ay ready ho yung atin hong documents pag kinailangan. So pag-pray ho natin, so I would like to advise, bring your own pen para hindi nahiraman ng mga ball pen. Bring your own baon kung kailangan nyo magmerienda o lalagyan ng inumin kung kailangan. So pero available yung ating water, pero may ganda kung meron po kayong sariling lalagyan. Also, required ang face mask all the time. Di ba na lang siguro kung iinom. And then also, meron din tayong available na face shield dito sa church. At pag gumamit ho kayo, lalagyan nyo ng pangalan nyo on. It will be your
personal face shield that iiwan ho dito sa church to disinfect natin to be used for the next week. Kasi pag inuwi nyo ho, higit sa malamang, baka matupi yan, baka maiwan yan, baka masira yan. So, iiwan ho dito sa church and then i-disinfect po natin. So, pag-pray ho natin yung mga gawain ho na yun and nawa ay tayo ho ay excited na makasama ang iba nating mga kapatiran. Pray ho natin yung mga kapatiran natin may health issues, Sister Jinjin, si Brother Dave. Itong mga nakaraan ay si Sister Sheng Gahete, si Baby Truth. Salamat sa Panginoon at painam na ho. And if you have prayer requests sa inyong physical na kalagayan, any prayer request, you can send it to me personally or sa atin hong Facebook group. Pwede nyo i-post ang inyong prayer request or doon ho sa mga groups. Meron tayong group chat ng youth, meron tayong group chat ng men, meron tayong group chat ng ladies. So you can post your prayer requests sa mga group chats po na yon para maipag-pray po ng bawat ng ating mga kapatiran. Huwag po tayong mahihiya. And also, happy birthday! Happy birthday sa panganay ni Brother Dave Paule, si Kuya Andre, and also kasabayan niya, yung nanay ni Brother Dave. So, happy birthday po sa inyo. Okay, so those are our announcements. Liban na lang kung meron nakalimutan. Pero sa ngayon ho, yun ho yung gusto kong maalala natin. Pag-pray natin ng bawat isa. And mga kapatid, pag-pray natin yung ating gobyerno. Yun ay utos ng Diyos. Pray for the king. Pray for those who are in authorities. Yung iba sobrang sipag mag-criticize. But I hope we are also masipag na mag-pray para po sa kanila, lalo na sa kanilang kaligtasan. So again, our reminders. One more thing, makalimutan ko po. I would like to remind the parents, extended July na ngayon hanggang August pa ang pasukan. Please, ay huwag niyo hayaan ang inyong mga kabataan ay wala lang ginagawa. Assign them chores, matuto silang gumawa sa bahay. You can assign them reading assignments, even reading their Bible. Kailangan nyo silang disiplinahin sa bagay po na yon. Memory verses, so muli, I would like to challenge yung mga college students natin na nasa bahay lang sa ngayon. You can assign them books, Christian books, na basahin. So, especially their Bible. Nawa ay ang mga magulang ay maging aktibo na ginagabayan ng inyong mga anak, lalo na sa pag-handle din ng kanilang oras. Again, those are just some reminders. So, tayo ho'y dadako ho sa atin hong devotion. Pero bago ho yun, bago tayo mag-pray, basahin natin. And it is a very, very familiar psalm. And it is a very special psalm. Nevertheless, as I hope, itong mga nakaraan natin, two devotions natin, I hope naging blessing ho ito sa ating mga pananampalataya. And that's none other than Psalm 23. Psalm 23, and if you have your Bibles, babasahin po natin. And I hope, isa sa mga challenge natin is to memorize, isaulo ang Psalm 23. So, I hope, bukas ang inyong mga Biblia, babasahin po natin. At nawa ay tayo ho ay pagpalain ng Diyos sa ating devotion ngayong gabi. And let me read Psalm 23, or let us read Psalm 23. Ito po ang salita ng Panginoon. A Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Wow. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan.
Papasalamat kami sa iyong katapatan. Ipapasalamat kami, O Diyos, sa katotohanan na Ikaw ang aming pastor. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo kami na ang mga katotohanan ito ay lalo pang bumaon, lalo pang matutunan namin, hindi lamang sa aming mga kaisipan, kundi ito'y maging katotohanan sa aming mga buhay. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa aming mga paglabag sa iyong kalooban. Patawad po, O Diyos. At salamat po sapagkat kay Kristo Jesus ay meron kaming kapatawaran. Ama, muli, wala kaming ibang inaasahan kung hindi Ikaw. Walang ibang paggagalingan ang tunay at makalangit na pagpapala kung hindi Ikaw. Alam namin ito'y sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po sa kaligtasan namin. Salamat po sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa katotohanan na Ikaw ay nakatahan sa amin. Salamat po sa mga dakilang bagay na ito, na biyaya, na bigay mo sa aming kaligtasan. Ama, sa daling ito ng aming pagbubulay-bulay, Ikaw po ang gumabay, bigyan mo kami ng liwanag, pagkatuto, turuan mo kami, Panginoon. Hindi po, Panginoon, naming inaalala sa iyo ang aming pong mga kapatiran na may mga karamdaman. Lord, we pray for Sister Jinjin. Grant her strength. Tulungan mo po siya, hindi lamang sa pisikal, hindi lalo na sa kanyang pananampalataya. Lord, nahandon ng tiyak ang mga atake ng kaaway na sinusubukang ilugmok ang kanyang pananampalataya. Ama, o Panginoon, salamat sa katotohanan na Ikaw ang may hawak sa iyong mga anak. Ganyan po si Brother Dave. Lord, abutin mo po siya ng iyong kamay na nag-iingat, nagpapala, nagpapagaling. Mahabag ka po, Panginoon, sa kanyang kalagayan. Hindi po, Panginoon, Sister Sheng, alam mo po ang kanyang kalagayan. Tuloy pong bigyan ng pag-inam. Sabi si Baby Truth, Panginoon. Lord, maging ang aking anak na si Timmy, sa kanyang sipon, mahabag ka po, naway po hindi lumala. Muli sa amin po, Panginoon, na pag-aaral ngayong gabi, tunawa mo bigay sa amin ng liwanag, sa patuloy namin kakatutog, patuloy namin kakahubog sa wangis ni Kristo. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, magbalik-aral ho tayo ng kaunti, mga kapatid. Last Wednesday, atin hong binigyang diin ang verse number 1. And then let's read it again. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang pinakalaging focus natin last Wednesday is yung nahuling apat na salita, I shall not want. And a quick review lamang po, that word I, sino yun? Tayo, ako. At nakita ho natin na ito ho ay hindi malakas na ako, kung hindi mahinang ako. Pag tignan natin talaga, nahandun ang ating kahinaan, nahandun ang ating kakulangan, at yun yung larawan ng isang tupa. Ang tupa ay hindi malakas, ang tupa ay hindi magaling, ang tupa ay hindi mahusay sa kanyang sarili, ang tupa ay very dependent sa kanyang shepherd. And hindi ko na makalimutan yung narinig ko at sinabi ng isang mangangaral na si Alistair Begg, if dependence is the goal, then weakness is an advantage. Talaga minsan nagbibruan kami mag-asawa, hindi ako perpekto at hindi perpekto, Sister Jonah, at sinasabi namin yun kasi buti na lang hindi ka perpekto, kasi kung perpekto ka, di hindi mo na ako kailangan sa buhay mo. At ang punto ho noon ay tayo ay malayo sa pagka-perpekto, actually mahina at nakadepende tayo. Pag masyadong malakas ang tingin natin sa ating sarili, yun ay delikado, na ito'y naglalayo sa atin, ang tendency ay lumayo sa Panginoon. Pero hanggat nakikita natin ang ating sarili na mahina, ay lalo tayong didikit sa ating pastol, sa ating Panginoon. So the Lord is my shepherd, that I is a weak I, isang mahina, limitado, maraming hindi kayang gawin. Yun ho tayo. And then the next word is shall, pertaining to the future. Hindi natin alam ang hinaharap, hindi natin kontrolado ang hinaharap. Even the next 5 minutes, hindi natin alam kung ano ang mangyayari.
Pero alam ho natin na alam ng ating Panginoon, alam natin na ito ay tinakda ng ating Panginoon. Alam natin na ito ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng ating Panginoon. So, mahina, shall, unknown ang future. So, hindi magandang combination yun. Mahina tayo, tas hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap, pero doon pa rin yung bold declaration ni Haring David, not want. Hindi mangangailangan, hindi kukulangin. Ibig sabihin, nandun yung kapunuan, nandun yung kasapatan lagi. At hindi yun nanggagaling sa mahinang ay, at hindi rin yung manggagaling sa future na hindi natin alam, pero itong bold declaration, itong confidence na ito nanggagaling doon sa first statement na the Lord is my shepherd. Actually, maganda yung sinabi ng isang commentary nang sabi niya, pwede itong iisa-isay sa ganitong kaparaanan, the Lord shepherds me. The Lord shepherds me. Pinagpapastulan ako ng Panginoon, and because the Lord shepherds me, it is sure that I will not suffer want. Dahil pinagpapastulan ako ng Diyos, sigurado hindi ako mangangailangan, hindi ako kakapusin. And nakita ho natin ang dalawang bagay ho na yan. Because of the providing hand of God, ang Diyos ay nagpo-provide. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Though our needs will be supplied, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So the providing hand of God. Again, need, not want. Gusto natin maging malinaw yan. Need, not want. At marami ho sa atin, pakiramdam natin ay kapos na kapos ang ating buhay dahil maraming wants na wala. Pero yung needs, hindi nagkukulang ang Panginoon. And also, ang sabi rin, at pinunto rin natin, not just of the providing hands of God, but also of the sanctifying hands of God. I shall not want, because God continues to sanctify us. Patuloy tayong binabago ng Panginoon, pinoprovide ang mga spiritual na pangangailangan, at isa ho doon ay yung pagkatuto ng pagiging kontento. Just like Apostle Paul sa Philippians chapter 4, I learned to be there with content. Natuto akong makontento, ano man ang kalagayan. At saan nanggaling yun? It is through the sanctifying work of God, o yung pagbabanal ng Diyos. Yung word na sanctification, ito yung proseso na kung saan ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay para tayo ay lalong mahubog sa wangis ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, I shall not want because of the providing hand of God, because of the sanctifying hand of God that teaches us to be content. So, I shall not want. Tingnan natin ngayon gabi ang verse number 2. At dito sa verse number 2, merong talagang nagtutumingkad na kulay. Meron bang tono na napakalakas na hindi mapagkakaila. Ano ho ito? Verse 2 ang sabi, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Tuloy natin sa verse 3. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. So ano ho yung tono na napaka-tining na hindi pwedeng maikaila? It's always repeated. He, God, the Lord. It is the Lord. So sabi ko nga, isa sa ginanda ng psalm na ito, it is about God. It highlights God. It exalts God. Ipinuturo ang Diyos. Ang pinangangalandakan ay hindi ang sarili, kung hindi ang Diyos. Hindi ito I. No. It is God. At napakaganda. Actually ho, isa ito sa mga napakagandang batayan ng mga awit na kung saan na magandang inaawit natin sa pananampalataya. It's supposed to be God-centered, not anthropocentric, not human-centered. Nevertheless, ang tingnan natin ngayon nga ho ay yung verse number 2. He maketh me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters.
So, ang awit ho na ito ay pinapakita ang Diyos, not as one who is far and indifferent, but one who is near and active. Pinapakita nito ang Diyos na hindi siya malayo at walang pakialam. Hindi niya tayo basta nilalang lang at pinabayaan. Hindi tayo basta niligtas lang. Okay, niligtas ka na, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun. Kung hindi tayo ay nilalang ng Diyos at lalo na kung tayo ay Kristiyano, tayo ay niligtas ng Panginoon and He is not far and indifferent but near and actively working. Siya'y hindi malayo kung hindi malapit. Hindi siya walang pakialam. But sabi nga ho ni Peter, He careth for us. Andun yung pakialam ng Diyos. Andun yung pagkalinga ng Panginoon sa atin. So, yun ho ang hina-highlight nitong verse 2 and 3. He maketh me to lie down. So, it is a picture. Ang picture dito ang picture dito ay ang Diyos na nagpo-provide at nag-iingat. He is involved. He is not one who just sends our needs, but and we take care of ourselves. Hindi ito, let me just use an analogy, hindi ito parang isang magulang na nasa OFW, and again, salamat sa Panginoon sa mga magulang na nagtsatsaga, nagsusumika para sa kanilang pamilya. Pero hindi ito katulad ng isang OFW na sa malayong lugar, ipapadala lang yung kailangan. No, hindi, kundi ito ay Diyos na malapit at nagkakaloob ang ating pangangailangan. Wow! Wow! Kung alam natin na kakaiba kapag ang magulang ay nandiyan, nasa malapit. O narito ang larawan, ang Diyos ay hindi malayo, kundi siya ay malapit at aktibo na involved sa atin hong mga buhay bilang mga Kristiyano. So tingnan mo natin anong sabi. He makes me. Verse 2 and 3, He leads me. He restores me. And again, He leads me sa verse 3. So again, hindi siya isang shepherd na malayo at nagpapahinga lang at binapabayaan lang ang mga tupa. Siya ay isang shepherd na aktibo, malapit at kumikilos, gumagawa sa buhay ng kanyang mga tupa. Sabi nga ho natin, paulit-ulit na halos, ito'y totoo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Wag nating imagine na ang Diyos ay nasa langit na nakaupo sa trono at malayo sa atin. Yes, siya nasa langit, siya nakaupo, pero ang Diyos ay present din sa ating mga buhay. Again, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siya ay nakatahan sa bawat mananampalataya at aktibong kumikilos. Tingnan lang natin sandali sa Philippians chapter 1. Okay na po ba? Open your Bibles please. Sa Philippians chapter 1, isa ho ito sa mga verses na madalas ko hong binabalik-balikan pagdating sa gawain, at minsan may mga question, minsan may mga mahihirap na problema pagdating sa church, pagdating sa buhay ng mga mananampalataya. And in a special way, ay maraming pagkakataong ginamit ng Diyos ang talatang ito sa akin para kalmahin ako at maalala, He is at work. If they are saved, He is at work. Sabi ho ng salita ng Panginoon ito, being confident, Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Wow! Siya na nagsimula ng mabuting gawa. Ano daw? Ay tatapusin niya ito. Ano ho? And ibig sabihin, from the start to finish, God is continually working sa buhay ng bawat isang tunay na Kristiyano. Let me pause here for a while and issue a challenge dito sa puntong ito. Is God working in your life? Meron bang pagkilos ang Diyos sa buhay mo? Nakikita mo ba na ang Diyos ay patuloy kang binabago at hinuhubog sa wangis ni Kristo? Meron ba? May ebidensya ba ng sanctifying work of God sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Kung wala, baka hindi pa siya nagsisimula. Baka ang kailangan ay tunay mo munang makilala at kilalanin at pagtiwalaan si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At sa ating mga Kristiyano na,
Sa biyaya ng Panginoon, tunay ng sumampalataya sa Ebanghelyo, itong sabi ng Diyos, He that began a good work in you will perform it. Ang Diyos na nagsimula ay isa ring Diyos na magtutuloy-tuloy at isa ring Diyos na tatapusin niya ang kanyang sinimulan. So, He is ever active na kumikilos sa buhay ng isang Kristiyano. Chapter 2, Philippians chapter 2, verse 23. Ano po ang sabi? Philippians 2:13. Ang sabi ni Pablo ito, for it is God. Sumalan sa verse 12. Okay lang ho ba? Philippians 2:12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So this is, again, a passage on sanctification. Work out your own salvation. Hindi work for your own salvation, mali yun. We do not work for our salvation. Christ worked for our salvation. Si Kristo ang gumawa para sa ating kaligtasan. At dahil tayo ligtas na, ang sinasabi sa atin, work it out. I-work out natin. Para bang muscle. I-work out mo yung muscle. Yung ating kaligtasan, kailangan nating i-exercise yung ating pagiging ligtas. Makita sa ating pang-araw-araw na buhay. That is the challenge. Now, pag sa biyaya ng Panginoon ay nagsumikap tayo at talagang sa biyaya ng Diyos, nagsumikap tayo sa mga daluyan ng biyaya, nagbasa tayo ng Bible, nanalangin tayo, umattend tayo sa mga gawain, at in-exercise natin yung mga gifts ng Panginoon sa atin, at patuloy tayong lumago. Ang sabi ho ni Pablo ito sa verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Wow! Ang Diyos daw ang gumagawa sa atin para hindi lang basta gawin, kung hindi nasain. Mga kapatid, nakita nyo, tuwing ninanasa natin ang isang banal na bagay at tuwing ginagawa natin ang gawain ng kabanalan, ay masasabi natin, it is not us, it is God. Ang Diyos. Tunay, napakabuti. At gusto ko makita ho natin, He is ever active. Siya ay laging engaged. Walang panahon na ang Diyos ay hindi kumikilos sa buhay ng mga tunay na Kristiyano. So muli ho, kapatid, nawa ito ay maging encouragement sa atin bilang mga mananampalataya. God is ever active. Ang sabi, verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He maketh me to lie down. Tong lie down, tong word na lie down is a picture of rest with no alarm in peace. Isa ho sa mga mahihilig kong pinanonood ay dati, nung may cable pa, ay National Geographic. Ang gandang panoorin ng mga hayop na nag-grazing sa kapatagan o sa gubat. At kapag merong umaali-aligid ng mga kaaway, or let's say leon, ang mga hayop na ito ay talagang nakatayo at tense na tense sila at mamasid-masid sila, nasan yung kaaway. Pero kapag walang kaaway, kapag peaceful ang mga bagay-bagay, nakahilata sila sa damo at maaaring nanginginain pa habang nakahiga. And this is the picture ng isang mananampalataya na kasama at pinoprotektahan at pinoprovidean ng pangangailangan ng kanyang shepherd. He is at peace. Nahandoon yung kapayapaan. Itong kapayapaan na ito ay both spiritual and physical. Una, ay sabihin natin physical or human peace ay nahandun yung kapayapaan maging sa gitna ho ng bagyo. Nandun yung kapayapaan na maging nasa gitna ho ng problema. Napakaganda ng Book of Philippians. Balikan natin ang Philippians. Philippians chapter 4. At meron ho ditong sinabi si Apostol Pablo. Philippians chapter 4. And I believe the verse is verse number 5. Philippians chapter 4. Hasta ba ako? Ayun, verse number 6. Philippians 4 verse 6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7. And the
peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So itong peace na ito ay hindi ibig sabihin walang danger. Itong peace na ito hindi ibig sabihin walang problema. Pero itong peace na ito ay even in the midst of danger, even in the midst of problem, binagkakaloob sa gitna ng problema, sa gitna ng kabagabagan, o sa gitna ng mga kabigatan, mga pagsubok, pinagkakalooban ng Diyos ng kapayapaan ang kanyang tupa na lumalapit sa Kanya. In this particular text, through prayer. So muli mga kapatid, me to lie down in green pasture. It's a peaceful setting. And also, spiritual peace. Well, nahagingan natin ng konti ngayon, pero ang pinakadakilang kapayapaan na meron ng isang Kristiyano is there is peace between him and God, between the believer and God. Alam ho natin na ang Diyos ay galit sa kasalanan at sa makasalanan, pero pag nung tayo sumampalataya na kay Kristo, sabi nga ng Romans 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Before, bago tayo naging Kristiyano, tayo ay kaaway ng Diyos, sabi ng Biblia. Pero nung tayo na kay Kristo na, we have peace with God. Salamat sa Panginoon. Pero, mga kapatid, hindi lang dahil tayo ay ligtas, pero kahit na tayo ligtas na, nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na nadadapa, natutukso, nagkakasala pa rin ng Kristiyano. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon sa 1 John chapter 1? 1 John chapter 1 verse number 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So ang susi ay hindi itanggi ang kasalanan. Actually, ang susi ay aminin na nagkakasala pa rin ang Kristiyano. Pero pagdating sa verse 9, itong napakaganda, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wow! Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay matuwid na tayo ay patatawarin. If you remember, sinare ko na ho sa inyo yung dilema ko dati sa verse na ito. Sabi ko, wow, kung ang Diyos ay matapat at matuwid, hindi ba ang matuwid niyang gawin kung tayo may kasalanan ay parusahan tayo? Bakit dito patatawarin? Well, dahil kay Kristo. Kung tayo ay na kay Kristo at dahil binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, ang Diyos sa kanyang katapatan ay patatawarin tayo at lilinisin tayo. Again, that is in Christ. And therefore, a believer can have peace. Yes, tama, mabagabag ka kung ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Pero once na ikaw ay lumapit sa Diyos, doon yung tunay na pagsisisi, you can have peace. You can lie down in green pastures. So again, you can lie down. At isa pa hong larawan dito, napakagandang imagery is that green pastures. Green pasture symbolizes plenty, abundance, fresh provision. Hindi ito tuyong damuhan, hindi ito maliliit na damo, kung hindi mga sariwang damo na talagang kailangan ng mga tupa, kailangan ng mga sheep or ng flock. Provision that is right and abounding. Ito'y tamang-tamang pangangailangan. Ito ay saganang-saganang pangangailangan. Hindi ho ba ang Diyos ay sumagana sa atin, mga kapatid? Again, sana wag lang ho puro material or physical blessing ang iniisip natin kapag sinasabi natin sa kasaganaan o biyaya ng Panginoon. Isang verse na talagang matindi ang naging impact ko sa akin. Pinag-aralan din natin ang book of Ephesians sa ating church. If you can, we can go to Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. And I hope mag-grasp natin kahit kaunti itong katotohanan na ito na ang Diyos ay sumagana sa atin. Sa bawat isang tunay na Kristiyano, ang Diyos ay sumagana sa atin. Ito ang sabi ho sa verse number 3. Philippians chapter 1, verse 3. Ano po ang sabi? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath what? Who hath blessed us. Take note, blessed
Ano po yun? Past tense, future tense, present tense. That's past tense. Who hath blessed us. Ibig sabihin, pinagpala na. Ano yun? Who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Wow. God hath blessed us with all spiritual blessings. Oh mga kapatid, itong biyaya, itong green pasture na ito, itong abundant blessing na ito ng Panginoon sa spiritual na larangan ay sumagana sa lahat ng walang Kristiyanong tinipid ng Diyos. Huwag niyo sanang isipin na si Brother Paul, kaya yan nasa gawain, kaya yan nagpapasto, talagang mas pinagpala siya ng Panginoon. No. Lahat ho tayo, pinagpala ng lahat ng spiritual na biyaya. Iba-iba lang tayo ng panawagan. Iba-iba lang tayo ng ministry. Kumbaga, sa katawan nga, ay isang katawan, maraming parte. Iba-iba ang parte natin sa katawan ni Kristo. Nevertheless, huwag niyo sanang isipin na mas maraming spiritual na pagpapala na binigay ng Diyos kay Brother Paul. Na ako ay isang miyembro lang na naghihirap, kaya maliit. No. Ang lahat ng Kristiyano kay Kristo ay binigyan, binuhos ng Diyos ang lahat ng spiritual na pagpapala. O mga kapatid, hindi ito tuyong lupa, hindi ito tigang na lupa, hindi ito brown na damuhan, ito'y lunti ang damuhan kung saan tayo pinahihiga ng Panginoon. Oh, napakagandang katotohanan ho ito. Kaya mapansin niyo ho sa prayer ni Apostol dito sa Ephesians and also sa Colossians, if you have time, basahin niyo Ephesians 1, Colossians chapter 1. Ang prayer ni Pablo ay hindi dagdagan ng Diyos yung pagpapalang espiritual, kundi ang prayer ni Pablo mabuksan pa ang mga mata, madagdagan ng liwanag, maunawaan pa, makita pa ng mga Kristiyano yung mga katakot-takot na biyaya ng Panginoon na ito. And let that be our prayer also sa ating mga personal na buhay bilang mga Kristiyano. Mas maunawaan pa, mas makita pa itong mga dakila at napakadaming spiritual na pagpapala ng Diyos sa atin. So, hindi niya tayo ni-lead sa isang tuyong damuhan. Nilagay niya tayo sa isang luntiang damuhan. At doon niya tayo pinapahingalay. Doon niya tayo pinagpapahinga. We have peace doon sa kalagayan na yun. Well, hindi lamang ho yun. Green pasture. Ibig sabihin na doon yung patuloy na supply ng Panginoon. Yan, sa mga iba't ibang kaparaanan, sinusupplyan niya tayo ng mga biyaya niya, ng mga spiritual na pagpapala niya, hanggang ng kanyang salita ay binigay sa atin na minsan may pagkain, ayaw mo lang kumain, nagutom ka tuloy. At minsan kaya gutom na gutom ang ating mga kaluluwa na ito ang pagkain. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya gutom na gutom ang ating kaluluwa. Ito ang pagkain, pero tayo ang nagdedesisyon na huwag ito bigyang pansin. O nawa, pagsisihan natin yun. At tayo ay kumain ng salita ng Panginoon. Hindi lang ho basta tayo binigyan ng salita ng Diyos. Alam niyo ho ba sa Bible, may mga ibinigay ang Panginoon para tayo ay pakainin. Ang sabi ng salita ng Panginoon kay Peter, nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo, sabi niya, Peter, son of Jonas, lovest thou me more than this? Ang sabi ni Peter, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Anong sabi ng Panginoon kay Peter? Feed my sheep. Feed my sheep. Pakainin. At ang Diyos sa Ephesians chapter 4 verse 11, He gave some pastors and teachers. Anong gawain ng pastors and teachers? To feed the sheep. Again, hindi lamang sa pamamagitan ng pastor, pero mga kapatid, hindi natin gawain na itaas ang pastor sa hindi marapat na kalagayan. Pero ibinigay ng Diyos ang mga pastor. Hindi lamang ho mga members ng JCBC ang nanonood sa ating Time in the Word, sa ating mga gawain. At salamat sa Diyos, sa bawat mga iglesia ay naglagay siya pakain ng kanyang salita. At kung kayo ho ay inilagay ng Diyos sa isang iglesia na nahandoon ng matapat na pagpapakain ng salita ng Diyos, mag-ingat ho tayo kung magdidesisyon tayong umalis doon sa iglesia ngayon. Baka malayo ho tayo doon sa pagpapalang mga spiritual na yun. So muli, mga kapatid,
ay pag-pray natin, pag-pray niyo ho si Brother Paul bilang inyong pastor na lalo pang matuto, lalo pang maging masipag, lalo pang maging malalim sa salita ng Diyos. Bakit? Sino makikinabang? Ganun din ang mga mananampalataya ko sa ating church. So, again, ay napakaganda na ibig sabihin magandang gawin na i-expose pa natin yung ating mga sarili sa mga gawain na kung saan doon ang mga pagtuturo, pangangaral ng salita ng Panginoon. He maketh me to lie down in green pastures. At susunod ho, kailangan nating medyo bilisan. He leads me beside the still waters. Again, ang Diyos aktibo. Pinapakita pa rin dito, ang Diyos ay aktibo. He maketh me. Siya ang minsan ayaw natin magpahinga, pero siya ang lie down sa atin. He makes us to lie down. He gives us rest. And ngayon naman, He leads me. Dinadala niya tayo, pinungungunahan niya tayo patungo sa still water, sa pantay at calm, hindi malakas na agos, kundi panatag na katubigan. Minsan ko maraming pagkakataon ko narinig na dinidescribe ang mga tupa na hindi daw sila marunong at hindi nila kaya, ayaw nilang uminom sa rumaragas ang tubig. O tayo man, kung rumaragasa ang tubig, mahirap uminom. Kailangan nila ng banayad na daloy ng tubig at doon sila makakainom ng maayos. So doon tayo dinadala ng ating Panginoon. He leads me beside the still waters. At sabi ho ng isang komentary, and I think it's true, ang tubig sa salita ho ng Panginoon, it symbolizes many times two things. Una, and pinakamadalas sa Bible, ang tubig nagsisimbolo ng paglilinis. Even in the Old Testament, in the New Testament, kadalasan ang simbolo ng tubig, ang tubig ay ginagamit na simbolo ng paglilinis. At walang iba na nagdala sa atin para tayo ay malinis kung hindi ang Diyos. Hindi tayo ang lumapit kay Kristo. In fact, ayaw natin at hindi natin kayang lumapit kay Kristo para malinis tayo kung hindi ang Diyos ang naglapit sa atin kay Kristo. Ang Diyos ay nagbukas ng ating puso para tanggapin sampalatayanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pananampalataya para sampalatayanan si Jesus at malinis tayo. He leads us beside the still water. So, the water of cleansing, yung paghuhugas ng ating mga kasalanan. And that is in our salvation. And also, not just paghuhugas ng ating mga kasalanan, but water also is a picture of refreshment. Siya yung nagpapanariwa sa atin. Siya yung nag-e-encourage sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas. Siya yung nagbibigay sa atin ng tapang sa gitna ho ng mga problema, kabigatan na kinalagyan, ay nahandoon ng Panginoon sa maraming kaparaanan. Siya'y kumikilos. O mga kapatid, alam natin yan. Minsan, sa biyaya ng Diyos, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, tila baga yung 1, 2, 3 talata tumatalon sa ating mga mata at parang nagkukuminang na ito yung kalakasan na kailangan natin, yung katotohanan na kailangan natin para magbigay lalo ng lakas. Minsan naman ay simpleng paalala mula sa isang kapatiran, isang simpleng pangungusap na maaaring nabasa mo sa isang Kristiyanong literatura o libro, isang pangangaral na napakinggan mo. Mga kapatid, personal experience ko, ewan ko kung naranasan, may pagkakataon na ang preaching ng pastor ay patungkol sa ibang paksa, pero meron siyang pinuntahang talata na may kinalaman doon sa struggle na pinagdadaanan ko at yun ang matinding ginamit ng Panginoon para sa akin. I can still remember that. Na ginamit ng Diyos, not exactly the preaching, but the Word of God na nabanggit lamang ng mga ngaral. And He leads me beside the still waters. Nagpapanariwa ng ating lakas, ng ating pananampalataya. So, ang Diyos ay patuloy na nagsusupply. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin bilang mga Kristiyano. At patuloy tayong pinalalago, pinoprovide yung ating mga pangangailangan at dinadala tayo sa malinis na tubigan.
Well, mga kapatid, nais ko hong i-end ang ating devotion ngayong gabi sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang awit. Yes, hindi ko aawitin, babasahin ko dahil una, hindi ko alam ang tono. Narinig ko ho ang awitin na ito na sinaysay din ng isang mangangaral na umuwi na sa Panginoon, si Ravi Zacharias. Nung sinearch ko ho ito at naalala ko habang pine-prepare ko ho ang lesson ho na ito, ay umulinig sa aking kaisipan yung mga lyrics ho ng awiting ito. And let me read. I will try to read slowly and I hope magets niyo ho yung napakayaman. And if I remember correctly, ang taong sumulat ito si Annie Flint. Si Annie Flint ay, kung yung nagkakamali I may be wrong, si Annie Flint ay infected ng matinding karamdaman. Hindi maganda ang kanyang physical na kalagayan. Ano ho? So, yun ho yung konteksto nito. Pero ang sabi ni Annie Flint ay ito. Sabi niya doon sa kantang sinulat niya, ang title ho is He Giveth More Grace. And this is what she said. He giveth more grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labors increase. To added afflictions, He addeth His mercy. To multiplied trials, He multiplied peace. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed ere the day is half done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only begun. His love has no limits, His grace has no measure, His power no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. Wow! Lalong bumibigat, lalong nagbibigay ng kapayapaan. Lalong humihirap, lalong lumalapit ng Panginoon. Mga kapatid, ang ating Diyos ay laging aktibo. Kumikilos sa ating mga buhay. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. The Lord is our shepherd. Tumiwala tayo sa Kanya. Ito ho ang isa sa pinaka-main thought na kailangan nating tumatak sa ating mga kaisipan. Ang ating effort ay hindi maghanap ng damo. Ang ating effort ay hindi maghanap ng tubig. Ang ating effort ay dumikit sa shepherd. Tumiwala sa shepherd. And He will make us lie down in green pastures. And He will lead us beside the still waters. Nawa, nagpala tayo ng Panginoon sa daring devotion na ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Tulungan mo kami. Panginoon, madalas kami ang nagsusumikap humanap ng damuhan. Kami ang nagsusumikap humanap ng tubigan. Panginoon, madalas nauuwi sa aming sariling kapaguran. Tulungan mo kaming tumiwala sa iyo. Tulungan mo kami na sumunod sa iyo. Tulungan mo kami na depende sa iyo. At magtiwala kami na Ikaw ang aming pastol na tapat na maglalagay sa amin at magpapahingalay sa amin sa luntiang damuhan at mangunguna sa amin patungo sa tubigan. Panginoon, salamat po. Pagkatalam namin at naranasan na rin namin, kung kailan mas lalong bumibigat, mas lalo kang lumalapit. Saan mas lalo dumidilim, lalong nagliliwanag ang iyong mga pangako. Salamat po, O Diyos. Ikaw ay patuloy na sumasagana sa amin. Nawa, O Diyos, buksan mo po ang aming mga mata. Dagdagan mo kami ng mga spiritual na karunungan. Bigyan mo kami ng lalo pang liwanag. Lalo naming makita, ma-appreciate ang mga dakilang
ginawa mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa aming kaligtasan. Salamat po sapagkat ikaw na nagsimula ng mabuting gawa sa amin, ay alam namin na tatapusin mo ito. Ingatan mo kami, Panginoon. Lord, ang mga cases ng COVID-19 sa aming paligid ay pataas. Tulungan mo kami na tumiwala sa iyo. Tulungan mo kami na umasa sa iyo. Paalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na soberano, may hawak ng lahat ng bagay. Maraming salamat po na ikaw ang aming pastor. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po mga kapatid, paalala, sa Sunday, 8:30 ang simula ng ating live stream. Inaasahan po ang bawat mga kapatiran na nakatutok tayo. Ang inyong buong pamilya ay gabayan niyo upang magkasama-sama sa pagsamba. And if you are thinking na umattend sa ating gawain, please let me know beforehand para we can go over dun sa mga mga gabay na binigay ho ng ating gobyerno, o mga palatuntunan na binigay ng ating gobyerno, just to be sure. So again, kung atin ho tayo, be early at maging handa ho tayo, prepare, and also let us continue to pray sa atin ho present na kalagayan with COVID-19 at sa ating gobyerno. Continue to pray for our church, for our brethren, at nawa patuloy tayong gamitin ng Diyos at magsilbing maalat na asin at maliwanag na ilaw sa gitna ng madilim na sanlibutan ito. Maraming kapatid. I love you all. I miss you all. Let's pray for one another, and let us be channel of blessings for one another. God bless po. Ingat po tayong lahat.